Welcome back mga kalinya, Chris Ampere po para sa ating electrical tutorial channel. This time po, pag-aaralan po naman natin ang simpleng topic. So habang nire-ready ko po ang ating panibagong industrial motor control topic, so dito po muna tayo sa basic. So kung makikita nyo po, narito po ang aking multitester. So pag-aaralan po muna natin ang paggamit ng multitester para po sa mga baguhan o kahit man building electrician na ngunit may kalituhan pa rin o mga katanungan kung paano gumamit ng ating multitester. So narito po ako para magbahagi ng mga ilang basic techniques or knowledge about using our multitester. Pag-aaralan din po natin kung paano gumamit ng clamp meter, cable tracer tester, rotation tester, at marami pang iba. So sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So umpisahan na po natin mga kalinya. Unahin po muna natin ang ating voltmeter. So ang ating pong multitester ay meron pong voltmeter, ohmmeter, for our frequency meter and milliamperes meter. So yung tatlo lang po muna ang ating pag-aaralan. Hindi na po muna natin isasama yung milliamperes kasi gagawa po tayo ng different topic tungkol dyan. So ano po ba ang voltage? So ayon po sa definition, ang voltage po is an electromotive force or potential difference expressed in volts. So ang instrument po to measure voltage is what we call voltmeter. Ano po ang voltmeter? Is an instrument used for measuring electrical potential difference between two points in an electric circuit. Meron pong dalawang klase ng voltahe po or voltage. Una po, yung ating tinatawag na common sa atin, yung alternating current. Yan yung mga supply natin sa ating mga bahay, sa mga industrial plant. So, common po siya. Ano po ba ang pagkakaiba niya sa pangalawang klase ng voltage which is DC or direct current? So, ito po ang ating alternating current. So, pag sinabi pong alternating current, nagpapalit siya ng polarity. So, kung makikita niyo po dito, from our line 1, naka-positive po siya. And then yung ating line 2, in negative polarity. So, pag nag-alternate siya or nagkaroon siya ng pagdaloy, magne-negative po yung isa nating line, magpa-positive po naman yung isa nating line. So unlike direct current, kaya nga po direct, so ang line na isa is positive po siya diretsuhan, hindi po siya magkakaroon ng change of polarity. At yung kabila po is negative siya diretsuhan, kaya po siya direct current na sinasabi. So sana po nakatulong po ang simpleng pagpapaliwanag na to. So umpisa na po natin maggumamit ng ating voltmeter. Ito po ang aking multitester. So Sanwa po siya. So sa voltage po, wala po siyang settings ng katulad po ng iba na 250 volts, 750 or 1000. So kasi po ang multitester ko pong ito rated po up to 3,000 volts kung makikita nyo po dito. So, umpisa na po natin mag-check ng ating AC voltage po. So, unang gagawin natin before tayong mag-test, check po muna natin kung naka-AC ba tayo. Yan, naka-DC siya. So, ito AC. So, ngayon, check po natin ngayon ang voltage nito kung ilan po ang ating mariread. So naka-on na po ang ating circuit breaker, and then itingnan lang po natin dito. So ayan siya. So 228 volts ang ating nakukuha sa ating load side ng ating circuit breaker. So mag-check naman tayo sa outlet. So kung dito naman po sa mga power outlet, so unahin po lagi natin ang ating kaligtasan or ang safety. So paggamit po ng voltmeter for AC, wala po siyang polarity.
So kasi nga po tulad ng sinabi ko kanina, lahat siya nagke-carry ng positive and negative polarity. So teka lang po, ayaw niya kasing magano, hindi makaabot yung probe. So ayan po, 228 volts po ang ating nakukuha AC. So tumingin naman tayo sa ating panel. So sa pag-check po ng alternating current, kasi lagi po siya talaga live, so sasamahan lang po ng pag-iingat, lalo po katulad nito. Tingnan po natin kung ilan ang voltahe niya. So ayan po, kung nakikita nyo siya is 397.8 volts. So 3 phase 380 po ito. From line 1 to line 2 is 398, and line 1 to line 2 to line 3. So kailangan po samahan natin lagi ng pag-iingat, lalo ng ganitong mga matataas na voltage ang ating sinusukat. So punta naman po tayo sa direct current voltmeter testing po. Punta naman po tayo sa DC or direct current voltage measurement po natin. So set po natin siya in DC. So ayan po siya, nakaset na in DC. So sa pagte-testing po ng DC, kailangan po nasa tamang polarity po tayo. Katulad po ng battery nito. So kung makikita nyo po, ito yung positive terminal niya. So dyan natin ilalagay yung red na test probe natin. So ayan po siya. So sukatin natin ngayon kung ilang voltahe ba meron siya. So ayun po, kung nakikita nyo is 2 point something volts lang po siya. So bago pa ito, hindi ko pa ito nagagamit. So 2 point something volts po, 2.1. So check naman po natin tong triple A na battery. So pasensya na po kayo, ito lang po yung battery na meron ako. Although marami kami mga battery sa sasakyan, kaya lang nasa workshop, kailangan ko pang pumunta doon. So ito po yung positive niya. Check natin. So ito yung nasa remote ng aking receiver. So 1.5 volts po siya. So malakas pa siya kasi 1.5 po ang rating ng battery nito. So ayan po, 1.5 DC. So ganyan lang po pag-check sa DC. So pagkakaiba po niya sa AC, kailangan may polarity siya. Sa DC, sa AC, wala siyang polarity. So kahit saan natin ilagay ang ating test probe. Sa DC, kailangan natin ang polarity between battery, at kailangan sa positive ng test probe ay ilalagay sa positive ng battery, at yung negative sa negative. O sa ohmmeter naman tayo mga kalinya. Ano po ba ang ohmmeter? Ito po ay isang instrument device that measure resistance. So ang resistance po ay the one that oppose the flow of current. So lahat po ng electrical loads meron po siyang resistance. So kung ma-read nyo po as often, tulad po niyan, naka-often po or infinite, ibig sabihin po may mali po or may sira po ang ating load. Or kung ma-read naman po natin siya as shorted 0, ibig sabihin po ay shorted ang maaring filament niya or ang winding. Pero may iba rin gamit to na pwede natin gamitin. Isang gamit ng ating ohmmeter is to check a certain circuit. So halimbawa po sa wire, pag nag-check po tayo ng wire, so kung buo po siya, halimbawa dito, so kailangan magkaroon siya ng 0 ohms. Ibig sabihin, as in, walang resistance tayo na meron sa isang serkito. So kung mag-check naman tayo ng halimbawa ng isang control wiring or wiring natin sa mga bahay, so pag kinuha na natin ng linya ng resistance ang ating supply, so dapat as in open siya. Ibig sabihin wala ho tayong shorted circuit. Halimbawa naman ho, nagsalubong ang dalawa nating linya, nagkaroon tayo ng mali sa splicing, halimbawa ayan, tapos chinek natin ang ating home run sa ating supply sa ating project sa bahay, at nagsalubong ang dalawang linya niya, so nag 0 ohm siya, ibig sabihin meron pong mali sa ating pag-wiring. So punta naman tayo sa pag-check ng ilang mga gamit. So halimbawa po sa fuse, ano po ba ang buo ng fuse?
dapat may continuity siya para ang kuryente dito ay makalabas hanggang dito. So, check po natin ang fuse. So, ayan po. Buo po ang ating fuse. So, check po natin tong isa. Kung ito ba ay buo o hindi. So, sa ohmmeter pa lang makikita natin kung buo ba ang ating fuse o hindi. So, ito po open. Ibig sabihin po, putol na yung cartridge niya sa loob. So, ayan po, open po siya. Ngayon, sa pag-check naman po ng halimbawa ng isang magnetic ballast, ito po ay sa fluorescent. So, kailangan meron tayong ma-read na resistance. Yung coil o yung coil resistance niya. So, yung winding niya. So, ayan po, check natin. Meron po tayong 1.25.9 ohms. Ibig sabihin po, buo siya. So, once na chinek natin siya at wala tayong na-read, halimbawa, ito, naka-infinite. So, putol na po ang winding niya sa loob. So, kung na-check naman natin, halimbawa, nag-zero siya, halimbawa, ganyan, nag-zero, ibig sabihin, no, shorted na ang ating winding sa loob. So, nagkaroon na siya, na-burn out na ang kanyang mga insulation, nagkadikit-dikit na siya. So, defective po siya pagka ganyan. So, punta naman po tayo sa pagtetest halimbawa ng ating starter. So, ano po ba ang buo sa starter? So, sa starter po ng isang fluorescent lights po, kailangan ho, makakuha tayo ng open. So, ibig sabihin ho yan, ito po, naka-open siya. Ibig sabihin ho, buo ito. Kasi, nagkakaroon lang siya ng flickering or movement ng contacts niya kapag nagkaroon po ng kuryente na. So, ito, as in open siya. So, ito po ay buo. Punta po naman tayo sa coil ng ating contactor na lagi nyo nakikita kapag nagtuturo ko ng mga industrial control wirings. So, tingnan nga natin ang kanyang resistance kung ilan ang ating makukuha. So, meron po siyang 1.395 kilo ohms, which is 1,395 ohms. So, buo po siya. So, once na mag-open siya or mag-shorted ang makuha natin, so, defective na siya. So, ngayon, meron tayong nakuwang value. Ibig sabihin, no, buo ang ating magnetic contactor. So, punta naman tayo sa pag-check ng ating isang valve. So, ito po isang resistive load. So, may filament siya. Kailangan makakuha tayo ng resistance dito. So, check natin mga kalinya. So, ito. Lagay natin dito. Ay open po. Hindi. Hindi lang mo siya nag-contact na maayos. So, meron po tayong 298.3 ohms. So, ibig sabihin, no, buo po itong ating ilaw. So, kung titingnan nyo ang filament, buo siya. So, dito naman po tayo sa halogen. So, check po natin kung buo ang ating halogen bulb. So, buksan ko lang po saglit. So, sa paghawak po ng halogen, kaya po lagi siyang may plastic. So, napaka-sensitive po nito. Hindi natin siya pwedeng hawakan sa may salamin. Kasi sabi nila, mabilis daw masisira or mapupunde. So, dahil tutorial tayo, hawakan na muna natin. So, ayan po. Check natin. So, meron po siyang 96.5 ohms. Ibig sabihin ho, buo itong ating ilaw natin sa spotlight. So, once na nilagay natin ito sa kanyang housing, so, iilaw po ito. At saka kung titignan nyo po, buo po yung kanyang filament. So, ito pong panghuli. Check natin. Isang fluorescent tube. So, ang pag-check ho ng isang fluorescent, kapag dito sa isang side, tingnan natin. So, sa isang side niya, yan. Sorry, natatanggal. So, sa isang side niya,
meron po tayong 2.4 ohms. So, sa kabila, kailangan pareha sila. Sandali lang po. Yan. Up. Sandali lang. Yan. So, ibig sabihin no, itong kabilang part niya ay open na po. So, pag ang fluorescent tube po natin is buo ang isa at ang kabila ay hindi, so defective na po ito. So, sana po nakatulong sa inyo ang mga sample na mga chinek natin ng ating ohmmeter. So, kung may mga katanungan po kayo na mga ibang bagay na dapat testingin natin o kuhanan natin ng resistance na wala dito sa mga pinakita ko, please comment down below lang po mga kalinya. Sasagutin natin ang lahat ng mga katanungan. Kung switch naman po ang ating gustong malaman kung buo ba ang contact niya, so ganito lang po ang gagawin natin. So, nakalagay po ang ating test probe. So, naka-on position po siya or close contact siya. So, i-off natin. So, open contact siya. So, i-on natin. So, close contact po siya. So, dito naman tayo mga kalinya sa frequency meter niya or hertz. So, yun po ang unit ng hertz. Ano po ba yung frequency? Ito po yung bilang or cycle in a second po. So, sa Pilipinas po, ang ating pong frequency is 60 Hz per second. No? Sa ibang bansa, meron pong 50. So, paano ho ba gamitin ng ating multitester para makuha natin kung ilang frequency or hertz in a seconds meron ang ating supply voltage. So, iyon lang po natin ang ating, sorry, naka-on na po pala. Na-on ko na sa baba, sa switch niya. So, naka-on na rin. So, punta ho tayo sa ating hertz. So, yan po. Ang pagkuha lang po ng hertz niyan, ilalagay lang po natin yung ating probe sa line niya, sa supply niya. So, ayan, kung makikita nyo mga kalinya. So, ito po. So, 60 Hz po siya. Naglalaro siya sa 59.9 to 60. So, ganyan lang po ang pagkuha ng hertz. So, ulitin po natin. Ilagay lang natin sa supply. So, ayan po. 60 Hz po ang ating nakukuha na merong na frequency sa ating supply voltage. So, sana po nakatulong po sa inyo ang maiksing video nito tungkol po sa paggamit ng ating multitester. Kung may mga katanungan po kayo mga kalinya, please comment down below. Mga kalinya, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. So, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Please don't forget to subscribe and hit like and share this video to others, mga kalinya. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik.